Diyos karong kahaponan. Amen! Bless Jesus! Ang tanan kaman, tumpasak! Yes, Lord!
Sumupol ka. Ayaw ako na Sumusupol ka. Ayaw ako na Sumusupol ka. Ayaw ako na Pagkain siya. Ayaw ako sumudada. Talaga yan, son! Yes, son! Ayaw ako na Punta na ka dyan, son! Ayaw ako na Sumusupol ka. Ayaw ako na Bumbahin sa kanan niya. Ayaw Ako anak sa Diyos, ikaw anak sa Diyos, kitang tanan anak sa Diyos. Anak sa Diyos, ikaw anak sa Diyos, kitang tanan anak sa Diyos. Ikaw ang kawan, ikaw ang sayaw, sayaw, tutan, ikaw ang kawan, Ako mali pa yun, ikaw mali pa yun, kitang tanan mali pa yun. Ako mali pa yun, ikaw mali pa yun, kitang tanan mali pa Sayaw, sayaw, tutan, ikaw ang kawan, Ako ang tusangin, ikaw ang tusangin, kitang tanan matusangin. Masalot! Ako ang tusangin, ikaw ang tusangin, kitang tanan matusangin. Tulog ka nga, sayaw, sayaw, tutan, ikaw ang kawan. Yes, Lord! Bisan unsa, hallelujah! Bisan unsa, bisan unsa igsoon ay imong pagdayeg. Dawaton na sa tubuhin nga Dios. Hallelujah! Ay na bisan unsa. Bisan unsa. Yes, Lord! Bisan unsa. Bisan unsa. Bisan unsa ang akong pagdayeg sa Dios.
atong hinumduman kung unsa karong adlaw. Dili natong kalimutan nga si Jesus Christ ni anhi ug nagpakamatay para nimo ug nako. Para ngano unsa makabatuntag kaluwasan. Giluwas ta niya gikan sa kangit-ngit paingon sa kaya. Giluwas ta niya gikan sa kawaladon paingon sa anak. Giluwas ta niya pinaagi sa iya dugo nahimo kang hinlo igsoon. Sa matag adlaw ba imong gi-partner ang imong manluluwas? Basig sa atong pagmatay igsoon, di na ta kapasalamat. Basig sa atong paghungit sa atong mga gipangkaon na nga siya ang atong provider, di na ta makapasalamat. Sa matag adlaw ba imo ba siyang gitinguha? Sa matag adlaw ba nagpasalamat pa ka? Sa matag adlaw ba nakapangayo ba ka proteksyon diha niya? Busa karungtak na dawata siya igsoon nga personal nimong manluluwas. Basig nakalimot na ta. Kalami palandungon o tagamtamon sa iyang presensya igsoon. Sama sa katamis sa dugo sigsoon nga dili kapahiran, dili mapalit kung saan ay nasa kalibutan. O sa may estado nimo sa kinabuhi. Dili na tanawon sa atong buhi nga Dios, kundi sa imong kasing-kasing karong adlaw, karong tatnaa. Ato siyang i-welcome. Yes, Lord. Atong kaminuto na atong mga baba, atong dago na atong buhi nga Dios. Kalimtan ko unsa minimo gihigugma karon na ako mabatian ang imong gugma nga walay sama sa matag adlaw. Akong kanitinguhaon ang atong kinibitbiton kung panahon nga mga tani ang kaaway dula natin ginawag hinaliban patong kato kaniya. Sa tanang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Sa matagalan, gusto ko makauban ka. Sa hanggang mula'y ngiti mo hindi akong dughang kay ikaw ang hanging ginhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan.
prayer in our heart with declaration. Ano man yung nais mo sa Diyos, mangyayari. Ano man ang desire mo sa Diyos, mangyayari. Because in Proverbs says, life and death is in the power of your tongue. Once you speak life, life will come in. Once you speak blessing, blessing will come in. Gawin natin itong panalangin. Wala mahirap sa'yo. Wala mahirap sa'yo. Ikaw nga, Panginoon. Panginoon ng makapangyarihan. Wala mahirap sa'yo. Pwede mo ba ituloy ang awiting ito? Wala Sinabi ng Diyos sa'yo ngayon, anak, may mahirap ba sa akin? Lahat ng kakayanaan ay nagmumula sa akin. Ano man ang nais mo sa buhay, aking buksan ang durungawan ng langit. At ikaw ay pagpapalain ko. Ikaw ay aking gagamitin. Ikaw ay aking babanatin. Mahirap ba sa akin? Hallelujah! Sabihin po natin, walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Yes, God. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Pwede ka bang tumayo, kapatid? Pwede ka bang tumayo, maghanap ka ng partner na hindi mo kilala noon? Hanapin mo yung tao na hindi mo kilala. Ngayon mo lang nakilala sa conference na to. Magbitaw ka ng panalangin. Magbitaw ka ng declaration to Him. Magbitaw ka ng panalangin partner. It's time for you to find your partner that you never know before. God is in this place. God is in the house. The Spirit of the living God is here. Come on. Just to the Lamb. Just to the Lamb. Come on. Just to the Lamb and find your partner. Come on. Release the blessing. Release the blessing. Release the anointing. The Spirit of God is here. Oh yes, God. Hallelujah. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Imposible sa'yo. Come on, musician. Walang imposible sa'yo. Tunay ng Diyos, walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Come on, yakapin mo, kapatid. Yakapin mo. Ikaw
Hazel and Sister Sheila and Sister Nicole just continue to sing this song with declaration. Come on. Ng makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Thank you, God. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Thank you, Lord God, that you allow this kind of glory over this place, Lord. You allow your presence, Lord God, to touch these young people. I believe, Lord God, their life will never be the same again because you are the one who impressed them, Lord God, with your mighty love, with your mighty presence today. Lord God, I declare for these young people, Lord God, Lord, that pursuing their faith, Lord God, to you. Whatever their dreams, Lord God, it come to pass. Lord, I pray, all of them, Lord God, they will become a professional. Whatever the dreams, the plans, the life, Lord, I believe it come to pass. In Jesus' name. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Please all be seated. Are you blessed? Amen. Are you blessed? There's a next round, second round. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy.
Sinabi po ni Lord, kuha po tayo rito isa-isa. And after this, mayroong breakthrough sa buhay niyo po ito. Amen. Yes, While God. Glory. Thank you, hinawakan Jesus. niyo po ang cup, huwag niyong ubusin yung cup ng laman. Magtira po kayo ng kakaunti. Pagkatapos ng declaration ko mamaya, sabay-sabay nating ibuhos sa sahig. Kahit saan po kayo pupunta, may breakthrough ang buhay niyo po. Amen. Uuwi man kayo sa inyong mga simbahan, ang breakthrough hindi lang rito. Kahit sa inyong mga churches, kahit nasa inyong mga tahanan, ay magpapatuloy ang breakthrough sa buhay niyo. Amen? Amen? Tumayo po tayong lahat, kumuha po tayo. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. What is the Lamb? You are holy, yes God, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, yes you are. Holy, oh yes God. Are you Lord God? Yung nasa likod, kumuha po kayo. Tumayo kayo, yung nasa kusina. Yung nasa likod ng kusina, papuntahin niyo po sila, pakuhanin niyo po sila. If you want the breakthrough in your life, come on, just follow with this. Thank you God. Holy, thank you Lord. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? Lahat ng tao po dyan sa likod. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? For you are holy. Thank you, Lord. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Shall we lift it up to pray? The Lord said, so then whoever ate the bread or drank the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body of the blood of the Lord. Everyone ought to examine himself before they ate the bread and drink from the cup. For those who ate and drank for those who ate and drank without discerning the body of Christ, eat and drink judgment of themselves. This is a big reminder to us, church. While we hold this sacred element, just remember of who you are in God's sight. Yes, God. We give you glory. Hallelujah, Jesus. Somebody say, Lord, I declare in my faith that I am yours. I am your servant. I am the believers of Christ. As we lifted up this bread that represents your body was broken on the cross for us. I believe that you are my Savior. I believe that you are my Redeemer. You are my I believe that you are my healer.
I believe that you are my supplier in the mighty name of Jesus. And Lord, as I declare blessing, as I declare healing, it come to pass in my life in the mighty name of Jesus. Thank you so much, Lord God, for the victory from you, Father, that I receive it today. Thank you for the breakthrough. Truly, without you, man are nothing. But thanks God, Thanks God. you give your Son Give your son. on that cross, On that cross. that the Son gave His life to me. Listen, give his life to me. Thank you, God, Thank you, God, for saving me. for saving me. In Jesus' name. In Jesus' name. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed and took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Amen. Father, Father, I command blessing to your people. yes, God. As we are going to partake, Lord God, this element, Lord, my life will change. My life will never be the same again. To those who ate, Lord God, their life will never be the same again. Thank you, Lord God, for the life that you have given to us, Lord. And Lord, thank you that we recognize you, that how you suffered on the cross to me. Amen. God, thank you for the cross. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Somebody say, thank you, Jesus, Thank you, Jesus. for your life that you give to us. Lord, thank you, Father God, that you sanctify us. Whatever our losses, Amen. whatever our sins, our fault that we commit against in your sight. Thank you, Father God, that you purify us with your blood. Today, I am blessed. I am blessed, Lord God. Thank you so much, Lord God, for this favor that we are going to receive from you, Father. Let's all partake the bread. Itaas po natin ang ating hinuhakang sa araw. Say it again with this prayer. Heavenly Father, Heavenly Father, thank you thank you that you allow your Son that allow your Son on Mount Calvary, on Mount of Calvary, that His blood shed that is on Mount blood Calvary for me. Calvary for me. I recognize you. I recognize Truly you are my God. truly you are my You God. are my Savior. You are my Savior. Because of your blood Because of your shed on blood the cross for on me, the cross for me, I am healed. I am healed. Thank God for the favor Thanks God for the that you prepared for me before the world began. for the world. Thank you so much, Lord God, Thank you so much, Lord God, for everything. for everything. Hallelujah. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this in remembrance of me." God, thank you, Lord God, for this element. You presented your blood. Yes, Jesus. Because of your blood, Lord, we are saved, Lord. Amen. Thank you, Lord God, for the breakthrough today that we are moving forward in our faith, Lord. Thank you, Father God. Somebody say, Thank you, Lord Lord God. Jesus. Lord Jesus. there's a breakthrough There's a breakthrough in my life, in my life, in my family, in my family, my family circle, my family the circle, the church, church, all the members. all the members. Thank you so much, Lord Thank you God, so much, Lord, for the breakthrough for the that breakthrough I'm going to receive from I'm you, going Father. to receive from you, Even the Father. finances. Even in the Thank you, Lord finances. God, for the Thank you, breakthrough. Lord God, for the I am blessed by you. I am blessed by you. Thank you, Lord God, for the Thank you, favor. Lord God, for the favor. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Huwag natin ubusin. Sabay-sabay po nating i-pour doon sa flooring. Sign of declaration.
where Jesus' blood shed on the cross, all sicknesses and pains, sorrow, trials, difficulties, it's over. Amen. Can we say together, it's over, and pour it. It's over. It's over. Thank God for the victory. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. To God be the glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The best po talaga pag sumusunod tayo sa program ng Holy Spirit. Amen. Amen? Can I say amen? Amen. Can I say amen? Amen. Amen. Today, I introduce speaker, first speaker, Pastor Ruby Javier from Cavite, GMA. Amen. Praise God. Thanks be to God who give us the victory. Amen. Hallelujah. Sarap po magpuri sa Panginoon. Ang gustong gawin sa araw na ito. At hindi kami titigil hanggat hindi, Panginoon, namin maranasan ang todong pagkilos ng iyong kapangyarihan. Lord, di pa tapos. Marami ka pang plano para sa amin. Kaya naman, hinahanda namin ang aming mga sarili sa tanghaling ito. Na, O Diyos, mangusap ka sa lingkod mo. Mangusap ka sa iyong mga anak. Kung ano ang nararapat namin gawin para sa kaharian mo. Lukuban mo kami lahat ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Binubunot namin ang espiritu ng kawalan. Binubunot namin ang espiritu ng sakit. Binubunot namin ang espiritu ng kamatayan. In the mighty name of Jesus. Mabubuhay ang iyong mga anak at lingkod na mapayapa. Sapagkat ikaw ang Diyos na buhay at dakila sa buhay namin. In Jesus' name we declare and we pray. Every people of God will say, Amen. Palapakan natin ang ating Diyos buhay. Hallelujah. Glory to God. So this afternoon po, mayroon po tayong enhancement about 1 minute to witness. At before po tayo mag-proceed po sa workshop natin, gusto ko lang pong bigyan diin kung bakit po kailangan tayo magkaroon ng passion to win lost soul. Napaka-importante na bago ka pumunta sa gera, dapat po handang-handa ka. At alam mo po ang gagawin mo. Dapat po prepared ang isip mo, prepared ang puso mo, prepared din yung lakas mo. Lahat po dapat preparado ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, prepared ka ba? Amen? Hallelujah! Glory to God. So, open your Bible in Matthew 9:36. When he saw the crowds, he had compassion. Everybody repeat after me, compassion. Compassion. Again, say it louder, 1, 2, 3. Compassion. On them, because they were harassed and helpless, like sheep without shepherd. Amen. Nung makita ni Jesus, napakaraming tao, nagkaroon po siya ng habag. Awa. Dahil ang mga taong ito ay na-oppress, na-harass, helpless, mga tupang walang tagapangalaga. So kung makita natin doon, kung paano tinignan ni Jesus ang mga tao ito na walang relasyon sa Diyos, pinahirapan ng kaaway, may sakit, karamdaman, walang pag-asa, naroon po ang kanyang habag. At kapag po magkakaroon ka ng habag,
nalulungkot ang kalooban mo, dinudurog ang puso mo, hindi ka makapakali kung wala kang gagawing tulong dahil may mga nangangailangan. Ganyan po ang puso ng ating Panginoong Jesus. Nagkaroon siya ng compassion. Maraming tao ngayon ang nabubuhay na walang shepherd. Walang tagapangalaga. Kaya ang buhay nila ay puno ng kaguluhan, problema, nakakaranas sila ng harassment, ng kaaway, ginagawa silang parang serkos ang buhay nila. Ngayon meron, bukas wala. Parang gulong ng palad lang, paikot-ikot. Amen po ba? Tortured sila sa kanilang mga sitwasyon. Hindi naman talaga nila gusto ang buhay na ganon. Sino ba ang may gusto na ikaw ay habang buhay mahirap? Sino ba ang may gusto na habang buhay kang nakatali sa sakit? Wala may gusto. Amen. Wala may gusto sa ganitong kalalagayan. Alam niyo po ba kung sino ang dapat po nating tingnan at masisi? Ang mga nauna sa atin. Ang ating mga ninuno. Dahil mali po ang kanilang ginawang desisyon. Hindi sila sumunod sa Diyos. Amen. Kaya kung ikaw ngayon gusto mong maiba yung direksyon ng susunod na mga lahi mo, I encourage you today, paglingkuran mo ang Diyos at sumunod ka sa Kanya. Dahil everything will gonna change. Lahat mo ay mababago. Can you hear amen? Hallelujah. So, ano nga ba ang papel mo ngayon natin sa buhay ng mga taong hopeless, helpless, harass? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Ituro mo yan, sabihin mo, ikaw ang instrumento ng Diyos. Ikaw ang gagamitin ng Diyos. Amen. Parang pagdating doon sa ikaw ang gagamitin, nanghihina na sila. Alright. Amen. Kahit ikaw na ang pinakamayaman na tao sa mundong ito, kapag wala si Kristo sa buhay mo, helpless ka pa rin. Amen. Amen. Kahit ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, kung wala kang Diyos sa buhay mo, kahit ang ganda ng kilay mo, pagdating sa impyerno, sunog pa rin yan. Amen. Dahil sa impyerno, walang mga kilay ang mga tao doon. Nag-isip kayo, bakit wala? Nasusunog. Amen. So kahit anong ganda mo, kung papunta ka ron, wala pa rin saysay ang meron ka sa mundong ito. Ligtas ka kung meron kang shepherd. Secure ka kapag si Jesus ang karelasyon mo. Amen. Nung makita ni Jesus, nagkaroon siya ng compassion. Sabay-sabay natin sabing habag. Habag. And then, dahil meron siyang habag, he began to teach. Sinimulan niyang mangaral. Puro ka naman awa, pero wala kang gawa. Puro sinasabi mo, kawawa naman sila, walang Diyos, pero anong ginagawa mo? Do you tell them about the love of Jesus? Do you speak to them about the salvation? Amen. When Jesus saw the crowd, nagkaroon siya ng compassion. Anong ginawa niya? He began to teach. Inumpisahan niyang turuan ng mga taong ito para sila ay lumaya. Para sila ay makalaya sa gabos na gawa ng kaaway. Can I hear amen? Para makamtan nila ang buhay na ganap. Buhay na masaya. Buhay na merong kakontentuhan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, may awa ka ba? Amen. Hallelujah. So kailangan maging taga-akay ka ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, taga-akay ka. Sabihin mo, taga-akay ka. At
ginagawa ng taga-agay? Kapag meron pong mga paika-ikang lumalakad, inaakay. Inaalalayan. Ginagabayan para makarating sa paroroonan. Hindi pinapabayaan. Amen! Hallelujah! Alam niyo po ba, ang pagiging ignorance about the Word of God will put you in destruction. Kapag po ikaw ay ginagawa mo, wala kang kaalam-alam sa salita ng Lord, nagiging pong mangmang tayo. At kapag mangmang tayo, lagi po tayong niloloko ng kaaway. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magpaloko. Kanina, habang galing po kami sa Mati, papunta kami dito, nabanggit ko lang, sabi ko, ang mga walang Panginoon madaling maloko. Pero dumating po yung word na sabi ko, ang Kristiyano nga na may Kristo naloloko, yung pakayang walang Kristo sa buhay. Amen po ba? Tayo nga, naloko tayo ng Kapa, naloko tayo ng Regine. Diba? At kung ano-ano pang mga investment. Kasama po rin kami noon ng mga kapatid ko. We're victim. Alright? Bakit? Last time na pumunta kami dito, abay, nagkulat kami yung mga lingkod ng Panginoon. No? Talaga namang paldo-paldo. Pumunta naman kami dito ng, tama lang naman din, na-encourage kami magkapatid. No? Kasi ang dami nagsabi sa amin na, ganito, ganito, ganito. Siyempre, lingkod ni Lord yung nagsabi, naniwala din naman kami. And then, nung kami na yung kukubra, no? Anong tawag sa term nila ginagamit ko? Pay out. Nako, nagkaloko-loko na. Sabi namin ni Kuya ng kapatid ko, MMK, ito maala-ala mo kaya na. Wala na. Alright? Kung tayo nga, nabibiktima pa. Amen. Paano pa kaya sila? Amen po ba? Alam niyo po ba na kaya dapat tayo magkaroon ng life group, ng care group para ito masolusyonan yung mga problema ng mga taong talaga namang pinahirapan. At may sagot sa kanilang mga katanungan. At may gamot sa kanilang mga problema. Kanila, amen? Kaya turuan natin ang mga taong ito na hindi lang ang buhay survival. Amen? Merong gusto si Lord at sinasabi ni Lord na merong kaluwangan, kaginhawaan, abundant life, prosperity life. Pag marunong lang tayo sumunod sa Kanya, kanila, amen? Amen. Kasi alam niyo, sanay na sanay ang tao ng pagiging survival. Yung okay lang sa akin. Parang ganito yung concept naman. Okay naman na sa ako, kayong anak naman jud ko. Pobre man jud ni, kaya yung alira jud ni. Do you think yan yung plano ni Lord sa'yo? Ang habang buhay na mahirap ka? Wala bang plano si Lord na pagyamanin ka naman? Amen? Alam niyo, napakababaw lang po ng kaligayahan ng mga pastore. We're just, napaka-kontento na kami ng mga maliliit na bagay. Gusto lang namin sumagana kami sa buhay. Yung hindi naman kami, yung parang mukha talaga kami, kawawa, yung ganito po yung eksena ng buhay na may gusto kaming gamit, titignan namin at sasabihin namin, balikan na lang natin kasi walang budget. Tapos na tayo sa ganoon. Amen. Ang gusto ni Lord, ang plan ni Lord to prosper us. Give us the abundant life. Amen. So, pag meron kang gusto, hindi naman masyadong mahal, kaya mong bilhin. Afford mo. Yun yung abundance na gusto niyang iparanas sa atin. Na hindi tayo kung saan-saan tumatakbo sa pangangailangan natin. Gusto niya na maging ganap sa buhay natin ang kanyang mga pangako. Dahil ang pangako ng Diyos ay laging totoo. Hindi nagbabago. Amen. May mga tao na talaga namang nasaktan ang kanilang mga kalooban. They suffer inner wounds. Makita mo na
Ang labas, ang ganda-ganda, ang ayos-ayos, pero yung loob, durug-durug na pala. Amen! Hallelujah! Because they are suffering verbal abuse, physical abuse. Amen! They are rejected, abandoned. Hallelujah! Lagi po silang mayroong dinadalang problema. They are lost. And some of them are suicidal pa nga. Madaming tao ang may sakit sa loob na dapat gumaling. Hurting. Amen. Need nila ng shepherd. Need nila na may magpapagaling sa kanila. At last night nga, in-illustrate ni Pastor Joel kung gaano kasakit ang kanyang naranasan. Kasi pag meron tayong maranasan po doon sa inner natin, wala pong gamot dito. Lalo na pag puso na pinag-uusapan. Yung mga sakit-sakit sa ulo, nagagamot pa yan. Pero yung makaranas ka ng sinaktan ka ng talagang verbal, no? Ang hirap po. Ang hirap. Amen. So, mga taga-akay, ready na ba tayo? Ako, walang ready. Mga taga-akay, ready na ba tayo? Ano ang taga-akay sa Bisaya, Pastora? Taga-agak. Muagak, tama. Agak. Agak. Taga-akay kasi sa Tagalog eh. Taga-alalay. Alright. Alright. Ano nga ba ang gagawin natin for them? Maturuan silang mangarap. No? Maturuan silang mangarap na ang buhay may pag-asa, lalo nang may pag-asa kapag si Kristo ang kasama. Turuan silang magplano kung paano gumanda ang buhay. Amen. Sa ating pong life group, care group, kasama po ito eh. Tinuturuan po natin sila na magnegosyo kayo, magsipag kayo, sapagkat may magandang plano ang Diyos sa buhay nyo. Encourage them, no? Na sa bawat sitwasyon na hinaharap nila, hindi lang puro dapat iyakan. Anong gagawin ng iyak? Pagkatapos mong umiyak, ayun na naman si problema. Dapat mo harapin kasama ang Diyos na nagbibigay ng solusyon sa problema. Amen. And teach them to obey God. Turuan silang sumunod sa ating Diyos. Kaya amen. Dapat gawin ng taga-akay, makinig kayo kasi mamaya mag-aakayan tayo. Makinig. Number 1, meron kang dapat heart of compassion. Everybody say, heart of compassion. Magkaroon ka sa isang tao ng awa. Lahat ng kaluluwa, tignan mo, nakakaawa kapag pupunta yan ng impyerno. Galing yun, amen? Marami kasi sa atin, walang pakialam. Kahit best friend na, hinahayaan natin na lumubog sa kumunoy. Kasi wala tayong heart of compassion. Pangalawa, lifestyle natin dapat hindi po tayo madamot na magbigay ng oras para sa kanilang mga nangangailangan. Lahat ng hindi madamot, magsabing amen. Amen. Hindi po lahat pera. Oras sapat na sa kanila. Can you hear amen? Action, not just like talk. Gawin mo yung sinabi mo, lakaran mo, para yung maakay mo, madala mo sila sa Panginoon. Yes. And you must willing to be disturbed. Amen. Dapat willing ka na maistorbo ka. Kakailangan ako eh. Huwag kang magulo dyan. Doon ka na lang kay pastor, huwag sa akin. Kailangan willing ka na maistorbo. Kasi kami mga pastor, para po kaming lahat na po. May problema sa bahay ng membro, kami nag-i-engineer. Yung mag-asawa nag-aaway, kami po ang counsel. May sakit, doktor. Lahat na pinasok na namin. Kaya we are willing to be disturbed. Sabihin mo sa katabi mo, willing ka ba? Na maistorbo ang oras mo? Amen. At handa ka dapat magbigay na support, tulong pinansyal. Ang dapat inaakay, binibigyan po yan ng sapat na, hindi lang panahon at oras, kundi
inaalalayan, ginagabayan. Amen po ba? Kaya na, ang problema sa atin, lagi tayong negative about this. Nasabi natin, wala ko'y kwarta ba, wala kwarta. Kaya galing na ay gusto mo simba, pero wala sila kwarta, tapos ikaw wala ko'y kwarta, kung sa mali mong buhaton. Ingna, manlakaw na tag sa'yo, para makaabot na ta dito sa atong simbahan. Amen. Samahan mo, hindi yung sumakay ka sa sasakyan mo, yung tinakay mo naglalakad. Asa ka mo adto sa simbahan? Sige, mauna na ko. Gibilin ni mo. Alright? Amen. Hindi dapat ganyan ang attitude ng taga-akay. Alright? Amen. So, do it in love. Sabihin mo sa katabi mo, do it in love. Gawin mo lagi na may pagmamahal. Alright? And now, let's proceed to our 1 minute witness. 1 minute to witness. 1 minute lang, madala mo na yung kausap mo sa Panginoon. In just 1 minute. Sabi ng mga mata nila, kaya ba yun? 1 minute lang ah. Ano sasabihin ko? You know what? We do it in GMA. Kaya napakahalaga po sa akin ng oras. Napakahalaga sa akin ng oras. Kasi sa 1 minuto, meron ng maliligtas na isang kaluluwa. Kaya i-value mo yung oras na meron ka. Sabihin mo sa katabi mo, pahalagahan mo. Lakasan mo, pahalagahan mo. May tanong ako. Bababa po ako ha. Alright. Ilan na ang kaluluwang nadala mo kay Lord simula noong January? Noong January hindi ko sinabi nung nakaraang January na lang. January, February, March. March na lang hanggang March. Ilan? Ilan na nadala nyo? Unahin ko si Steve. Ilan ang nadala mo, Steve? Kay Lord. Hallelujah. Ilan? Alright. Last year meron, ilan po? Wow, palapakan natin siya. Last year meron siyang dalawa. Pero ngayon, magsisimula siya mamaya. Amen. Alright? Okay. Ilan ang nadala mo kay Lord? Ha? Mga 3, palakpakan natin. 3, praise God. Luweta. Alam niyo, napansin ko sa inyo, simula na nagtanong ako, nagyukuan na kayong lahat. Parang wala na kayong nakikitang babaeng naglalakad-lakad sa harapan. Dinidedma nyo na talaga ako ngayon. Pagdating kasi sa soul winning, hirap na hirap ang church. Kasi walang strategy. Walang technique na ginagawa. Or else, tamad. Sabay-sabay natin sabihin, tamad. Ingnay mo katapad, tapulan. Puro busy. Alright? What if si Jesus na yung kaharap nyo ngayon? Hindi ako. Oh. Pag si Jesus na ang kaharap natin, anong sasagot natin kay Jesus? Siguro mahiya tayo. Diba, Brad? Dahil hindi natin ginagawa ang kanyang last na ano po, habilin. Ano po yung last na habilin ni Jesus? Go and make disciples. Baptize them. Can I hear amen? Amen. Can I hear amen? Amen. So this afternoon, di kayo uuwi sa church nyo na wala kayong natutunan about 1 minute to witness. Can I hear amen? Amen. Bakit? Kailangan mag-grow ang church. Kailangan madadagdagan ang church. Kailangan hindi lang kayo ang magkakamukhang umaattend linggo-linggo. Parang ginawa nyo ng pamilya ang church. Dumadami na lang din yung anak mo ng asawa, yung apo mo ng asawa. Lahat lang. So pamilya na nga ang nangyari. No. Kailangan maghanap tayo ng kaluluwa to
to win it for Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Are you ready? Alright. So, ang sabi po ng Roma 10:15, at paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga paang may dala ng mabuting balita. Imagine mo kapag nag-preach ka, nag-evangelize ka, yung paa mo, ang ganda sa paningin ng Diyos. Nakakutics nga. Pero tamad naman lumakad para maghayo. Hindi maganda yan sa paningin ng Diyos. Can I hear amen? Alright. Why the 1-minute witness told? Bakit? Saan ba ito nanggaling? From Oasis World Ministry. Alright. So during that time na kami po ay nag-soul win, no? Meron po nagturo sa amin ng 1-minute witness. Nung una din, sabi ko, kaya ba? Nag-doubt pa ako. But then, nung tinuro, wow, ang dali lang naman pala. Excited na pa po tayo? Excited na ba tayo? Alright, hallelujah. A 1-minute witness tool makes fun and easy to share your story. So alam nyo, pag nag-win kayo ng soul, alright, may mga technique po dyan at gagamitin natin ang technique na itong mamaya. Alright? You will share your faith. Sino dito ang mayroong 5K sa buhay? Kayabangan, kayamanan, joke lang. 5K. Kaibigan? Meron ba? Kapatid? Hindi pa believers and church pa sila. Hindi pa nag-church. Kamag-anak? Magsabi ng amen kung meron. Kapitbahay? Kapitbahay na kaaway. Ay, hoy, naging na tayo. May kapitbahay ng kaaway. So yung 5 na yan, sila po yung tinatawag natin na prospect. At suspect naman. No? Ng kaaway, gusto silang gawing suspect ng kaaway. Prospect sa atin yon. Alright? So yung mga yon, yung 5 na yon, gagamitin din natin ng 5 daliri. 5 muna. Alright? So ito yung magiging tool natin. Taas ang mga daliri. Alright. Ayan. So umpisahan natin dito hanggang paliit. Sapagkat ito po yung gagamitin natin mamayang tool para mag-witness. Alright? First step, sa hinlalaki. Sabihin mo, hinlalaki. Ang unang tandaan, pag ito ang ilabas mo pag nag-evangelism ka, nag 1 minute ka, sabihin mo, permission. Permission. Okay. So ano yung permission? Ganito. Hello, good morning, how are you? Siyempre, mag-good morning ka muna. Hindi pwedeng sabihin mo, simbutan mo. Hindi pwedeng alam, lalo pag hindi mo kakilala. Baka mababasted ka. Alright. So, hello, good morning, how are you? Okay. Good morning. Hello, good morning, how are you? May I ask you a question? May I ask you a question? Hinihingi mo yung permission na permiso. You are asking permit sa kausap mo. Pwede ba akong magtanong? Yan. Okay. Amen. So, pwede ba akong magtanong? So, merong permis. Pero umingi ka ng permiso. So, kapag hingi ka ng permiso, ibig sabihin mo, noon, nirespeto mo yung kausap mo. Ginagalang mo yung kausap mo. Can I hear amen? Alright. Wala kayong mga notebook at ballpen? Sa bagay, maaalala nyo naman ito lahat. Okay? Number 1, no, ay permission. Example, may I ask you a question, at then yung magsabi naman yes, then ask question. Pag sinabi niya, oo, pwede, di magtanong ka. Ang pinakamagandang tanong is this, may I ask you a question? Yes. Ang itanong mo, what is the best thing that has ever happened to you? Okay? Pag nagsabi, yes, what? Ang tanong, what is the best thing that ever happened to you?
Ano daw yung itatanong mo? Ano yung pinakamagandang nangyari sa buhay mo? Siyempre, pag ganun na yung katanungan, willing na yan sumagot. Kasi ang tinanong mo, ano yung pinakamagandang nangyari sa buhay niya? Ibig sabihin, positive ang isasagot niya para dyan. Nakuha po ba natin? Amen po ba? Alright. So, siyempre, of course, magkukwento na yan magandang alaala. MMK na ang ganap. So, dapat habang nagkukwento siya, makinig ka ng mabuti. Kasi pag nakikinig ka ng mabuti, ibig sabihin, concern ka sa buhay niya. Nagkikare ka sa kanyang mga sinasabi. Amen. Dapat attentive ka makinig. And then kapag natapos na siya, syempre hindi naman mahaba-haba yan. Okay. Ikaw na ngayon ang mag-share. Kaya share the best thing that has ever happened to you. Papasok ka ngayon. Sasabihin mo noon ha. Ano yun? Ano ang pinakamagandang nangyari sa buhay mo? Ate, kwento na siya. Alam mo dati nakapasa ako. Tapos ano, ganda. Ngayon, pag natapos, sabihin mo naman, ate, pwede ba ako magkwento kung ano yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko? Nakuha po ba natin? Amen! Eto na papasok yung hintuturo. Ang hintuturo, eto permission, ang hintuturo po ay index finger hintuturo before Christ, BC. Ito permission, BC, before Christ. Before Christ, ibig sabihin ito, mag-isip ka ng 3 adjectives na mag-describe sa buhay mo before Christ. BC means before Christ. Bago mo nakilala si Jesus, ano yung nagiging kalagayan mo sa buhay mo? Ikwento mo yon. Alright. So example, ganito. There was a time in my life that 3 adjectives. I have no peace. I'm lonely. I'm angry. I become so mad. Mga adjectives. Ikwento mo yung mga adjectives ng buhay mo. Alright? Yun po yung before Christ. Okay? Sabihin mo, alam mo ba ako dati? Lasinggero ako, adik ako, malasaway ako. Okay? And then next, Saan yung stand? punta na tayo dito sa Stand na rin mo. Tinago na. eto, turning point. Pangatlo, turning point. Hintuturo gitna. I-share mo ngayon ang tungkol kay Jesus. Hindi na po ba natin? Permission. Good morning. Can I ask you a question? What is the best thing ever happened to you? Pangalawa, ano po yun? Before Christ? Ano yung nangyari sa'yo nung hindi mo pa nakilala si Jesus? Pangatlo, your turning point. Ito na yun. No? Yung turning